Aming dakilang Diyos, tunay nga na kapuri-puri ka at ikaw ay aming hari. Wala kaming maipagmamalaki sa harapan mo. Tanging aming mga buhay ay binibigay mo sa pang-araw-araw. At kami nagpapasalamat sa pagbigay mo ng iyong anak na si Jesucristo na tanging siya ang daan lamang sa kaligtasan. Nawang ang mga salitang ito na galing sa iyong kasulatan ay maging pang-araw-araw na pagkain para sa amin spiritual. At mas marami pang maabot nito sa ngalan ng iyong bugtong na anak. Binabalik namin to. In Jesus' name, Amen. Mateo 3. Ang pangangaral ni Juan na tagapagbautismo. Nang mga panahong iyon, dumating si Juan na tagapagbautismo sa ilang ng Judea at nagsimulang mangaral. Ganito ang kanyang sinasabi, "Magsisi kayo at talikuran ang inyong mga kasalanan sapagkat malapit nang dumating ang kaharian ng langit." Si Juan ang tinutukoy ni Propeta Isaias nang sabihin niya, "Ito ang pahayag ng isang taong sumisigaw sa ilang, ihanda ninyo ang daraanan ng Panginoon. Gumawa kayo ng mga tuwid na landas na kanyang lalakaran." Gawa sa balahibo ng kamelyo ang damit ni Juan at sa balat naman ng hayop ang kanyang sinturon. Ang kanya namang pagkain ay balang at pulot-pukyutan. Dinarayo siya ng mga tao mula sa Jerusalem, sa buong Judea at sa magkabilang panig ng ilog Jordan. Pinahayag nila ang kanilang mga kasalanan at sila'y pinautismuhan niya sa ilog ng Jordan. Nang makita niyang lumapit din sa kanya ang maraming Pariseo at mga Saduceo upang magpabautismo, sinabi niya sa kanila, "Lahi ng mga ulupong, akala ba ninyo'y makakatakas kayo sa parusa ng Diyos? Patunayan muna ninyo sa inyong mga buhay na kayo'y talagang nagsisisi at huwag ninyong akalain na makakaiwas kayo sa parusa ng Diyos dahil sinasabi ninyong ama ninyo si Abraham. Sinasabi ko sa inyo na kahit sa mga batong ito ay makakalikha ang Diyos ng mga anak ni Abraham. Ngayon pa lamang nakaamba na ang palakol sa ugat ng mga punong kahoy. Ang bawat punong hindi mabuti, ang bunga ay puputulin at itatapon sa apoy. Pinabautismuhan ko kayo sa tubig bilang patunay ng inyong pagsisisi at pagtalikod sa kasalanan. Ngunit ang darating na kasunod ko ay magbabautismo sa inyo sa Espiritu Santo at sa apoy. Higit siyang makapangyarihan kaysa sa akin, ni hindi man lamang ako karapat-dapat magdala ng kanyang sandalyas. Hawak na niya ang kanyang kalaykay upang alisin ang dayami. Titipunin niya sa kamalig ang trigo, ngunit ang ipa ay susunugin sa apoy na di mamamatay kailanman." So, napakaganda ng introduction. Ang bayan ng Jerusalem ay naniniwala na ang tas at pungpunta sa langit ay makukuha lamang sa paggawa ng mabuti o paggawa ng mga alituntunin na nakasulat sa lumang tipan, mga testament kung tawagin sa English. Pero dito, napaka-strong ng introduction. At dito makikita uli natin ang isang propesya ni Propeta Isaias na natupad, na ito ngang pinsan ni Jesucristo sa kanyang ina na si Maria ay siyang tagapag-introduce o tagapagbigay ng daan o bago siya dumating at para i-introduce sa buong mundo ang kaharian ng Diyos. Kaya napakabuti ng Panginoon sapagkat lalo na sa mga times ngayon na makikita natin kaliwat kanan na ang pagkatalamak ng mga kasalanan. Parang wala nang pakialam ang tao sa kasalanan. Parang mistake na lang, parang pagkakamali na lang pag nagkakaroon ng kasalanan. Pero dito hindi natin nakikita na mabigat ito sapagkat ang Diyos ay banal. Ang Diyos ay mas malaki pa sa iniisip natin. Maniniwala ka man sa Diyos o hindi, hindi mo mai-deny yan na malaki ang Diyos. Mas malaki siya sa nakikita mong kalawakan at ang tanging way lang para makalapit ka. Ikaw na tao mo, kahit sabihin mo na mabuti ka sa iyong mga ginagawa, hindi ka basta-basta makalapit. Isipin mo na lang, ang
ang ehemplo ng isang kandila, napaka lakas ng ilaw nito, 'di ba? Tapos lalapit ang isang mabait na let's say moth, 'di ba? At pag sa sobrang liit ng moth, kahit gaano pa kabuti yung moth na yun, na wala naman siyang mga hinawakan na tao para magkaroon ng kati-kati, pag lumapit siya ay masusunog siya. Ganun po yung kabanalan ng Diyos. So, purihin ng Panginoon at naway itong salitang ito ay magrema sa bawat isa. Amen.